aming graduation speaker mula sa malayo. Napikit habang lumuluha si Patrick at unti-unting naririnig sa sulok ng kanyang alaala. Ang pag-ibig nasusukat hindi lang sa pagtitiis, kundi sa kahandaang lumaban gaano kahirap para matapos na ang pagtitiis. Ang nagmamahal kailangang ipaglaban ang minamahal. Ano ang aral ng panimulang kwentong ito? Simple lang. Maswerte ang makakuha ng souvenir photo sa ating panauhing pandangal sa araw na ito. Hindi siya drawing, hindi siya larawan, hindi siya panaginip, kundi totoong taong may salaysay at lalong higit may resibo ng kahusayan, katapatan, malasakit, pagkamalikhain, at higit sa lahat, integridad. Lalo na sa mga panahong kay hirap masumpungan ng liwanag sa dilim. Klase ng Alab 2023. Sa araw na ito, hindi lamang rosas ang kulay na pilit nating inaalala at ipinagdiriwang. Dahil simulat sa pool sa ating kasaysayan, walang kulay, edad, halaga, laki, lawak, kasarian o hangganan ang landas sa sama-sama nating pag-aangat sa buhay ng bawat Pilipino. Basta't huwag nating lilimutin ang pagmamahal sa bayan ay isang tuloy-tuloy na laban, hindi ng isa, kundi ng lahat. Mga kaibigan, ang ating panauhing pandangal, ang ika-14 na pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas at ngayon tagapamuno ng Angat Pilipinas Incorporated at ng programang Angat Buhay. Pasalubungan natin ng palakpakan Attorney Maria Leonor Lenny Herona Obrega. Maraming salamat. Mr. Alfredo Ayala, President of the National Teachers College, the members of the Board of Directors, Ms. Pamela Wu, Executive Vice President, Mr. Edison Fermin, Vice President for Academic Affairs, Deans, faculty and staff, family, friends, guests, and graduates, magandang hapon po sa inyo lahat. I see in all of you here today the makings of a good educator. Kahit nagmumula kayo sa School of Business at sa School of Arts, Sciences, and Technology, you were trained with an educator's mindset. Simula pa lang, itinuro na sa inyo, hindi lang yung kakayahan at kaalamang konektado sa inyong kurso, kundi pati na rin yung mga values na nag-uudyok sa inyo na kumilos, hindi lang para sa personal na kagustuhan at pansariling interes. These values make it clear to you that the privilege of education is not in knowing more than others, but in being given the opportunity to help others know more. Iba't iba ang inyong pinanggalingan. May kanya-kanya kayong mga kwento. May kanya-kanyang konsepto ng kasiyahan at lungkot. May kanya-kanyang karanasan na bumubuo sa pagtingin nyo sa mundo. Pero sa kabila ng mga pagkakaibang ito, binibigkis pa rin kayo ng maraming bagay. Lahat kayo may mga baon na pangarap. Lahat kayo nagsikap para marating ang araw na ito. At ang tagumpay na pinagdiriwang natin ngayong araw ay patunay sa isang kasabihan na nanatiling totoo. Para sa Pilipino, edukasyon ang pinakamahalagang pamana sa susunod
na henerasyon. Sa sama-samang pagkilos, pinagsikapan na ialay sa inyo ang susi sa mas magandang bukas, ang inyong diploma. Isang dokumento na para sa napakaraming pamilyang Pilipino ay katumbas ng anumang yaman na kayang makamit. Isang piraso ng papel na kumakatawan na matatayog na pangarap at sa pangako ng mas magandang bukas. Nakaangkla sa inyo ang hinaharap ng inyong mga pamilya at komunidad. Inilalarawan nyo ang inyong badge gamit ang 5 salita: courageous, resilient, passionate, risk-taker, adaptable. Nakakatuwang malaman na sa kabila ng lahat na nangyari, lalo na nitong nagdaang 3 taon, pinipili ninyong bigyan ng mas positibong kahulugan ang inyong mga sarili. Naniyayakap nyo ang pagiging matapang at matatag, na kayo ay buhos sa lahat ng gawain, mapangahas at kayang makipagsabayan sa mabilis na pag-ikot ng mundo. At this point in your lives, you're still filled with unbridled optimism. Bilang kabataan, makulay pa rin para sa inyo ang mundo. At may espasyo pa sa puso ninyo na kupkupin ang pag-asang kalakip ng inyong mga pangarap. There may be some of you here who dream of saving the world. Others here may be dreaming of prominence, of wealth, of well-curated lives. Maaaring tuwing mag-scroll kayo sa social media, paminsan, napapatigil kayo sa post ng mga sikat o mayayaman. At siguro, sinasabi nyo rin sa sarili nyo, sana all. O di kaya, magkakaroon din ako niyan. Malawak para sa inyo ang mundo. Malaya pang mangarap. Sky is the limit, ika nga. Pero sa kabilang banda, mulat kayo sa mga realidad ng totoong buhay, ang mga hamon na hinaharap nyo at ng inyong mga pamilya. Maaaring mas bumigat pa nang tumama ang pandemya. Sa gitna ng takot para sa sariling kaligtasan, kinailangan nyo ring isipin kung paano maitatawid ang pang-araw-araw. Nandyan ang mga problema sa online classes. Meron sa inyo siguro na tumigil ng sandali sa pag-aaral para makatulong sa pamilya. May ilan siguro sa inyo na walan ng mga mahal sa buhay. Pagkatapos ng araw na ito, marami pang hamon na paparating. Sa kasalukuyan, milyon-milyon pa rin ang hirap na makahanap ng trabaho. Sa pagsabak nyo sa opisina at sa simula ng inyong mga karera, makakasalamuha kayo ng mga bagay at mga tao na siguro hindi nyo gusto. May mga katotohanan na hindi madaling tanggapin at taliwas sa mga natutuhan ninyo sa inyong eskwela at mga tahanan. Maraming pagkakataon na magpapatunay na hindi patas ang mundo. Na kahit anong pagsisikap at galing mo, may mga bagay na hindi mo kayang kontrolin at posibleng mapag-iwanan ka dahil hindi pabor sa iyo ang panahon. May mga taong magtutulak sa iyo na gumawa ng mga bagay na mali sa ngalan ng pakikisama at mas madaling kita. Bata pa lang kayo, itinuro na sa inyo ang mga pinakasimpleng paalala. Huwag kang madamot. Maging mabait ka sa iba. Huwag kang magsisinungaling. Huwag kang manlalamang. Matuto kang makontento sa sapat. Pero ngayong malalaki na kayo at nakita niyo na ang hirap ng buhay,
maaari sigurong ang tanong nyo, ano naman ang mali sa paghahangad ng mas maraming pera, mas matataas na posisyon, mas malalaking oportunidad. Ang kumuha ng mas marami para sa sarili, para makaangat. Tunay ngang hindi madali ang mamuhay ng may dangal. Pero nakikita natin ito sa ating kapwa mga Pilipino. Yung binubuno ang bawat araw, todo kayod, at minsan higit sa isa ang trabahong pinapasok para may maipakain sa pamilya. Mga Pilipino na nagmamalasakit pa rin sa kapwa, kapitbahay man o kahit hindi kakilala, at bukas palad pa din kung magbigay kahit sila mismo ay kapos sa buhay. Mga nanay, tatay, at tumatayong mga magulang na nagsusumikap para maitawid ang pag-aaral ng kanilang mga anak. Nandyan ang mga kwento ng kabayanihan mula sa mga simpleng mamamayan. Mga profesional na buo pa rin ang pag-aalay ng sarili kahit maliit ang sahod. Mga ordinaryong tao na di nag-aatubiling isauli ang mahalagang gamit o perang napulot. Ang lakas ng bayanihan sa panahon ng sakuna at matitinding dagok. Sa inyong pagtatapos ngayong araw, kinakatawan nyo ang pangarap ng bawat Pilipino. Kinakatawan nyo ang pag-asa na nabubuhay sa puso ng bawat isa sa mga Pilipino. Kaya tinatawag kayo na isabuhay ang diwa ng edukasyon na pinagtulungang ialay sa inyo. Kapag tinatawag kayong ituon ang sarili sa paglilingkod, hindi ibig sabihin na iwanan nyo na ang obligasyon nyo sa pamilya at ang inyong mga pangarap. Ang panawagan lang sa inyo, sa araw-araw na pagsisikap para sa inyong hinaharap, isabuhay ang pagiging mabuti at pagpapakabuti. Paghusayan ang anumang gawain, maging tapat sa inatas na tungkulin, at buksan ang puso sa pagbabahagi at pakikibahagi. Dahil balik-baliktarin lang natin ang mundo, kahit pa anong pagtangka ang gawin para pagwatak-watakin tayo. Nananatiling totoo na bahagi tayong lahat ng mas malawak na mundo. Sa lahat ng bagay, laging may puwang